Nang masilayan ni Chris ang babaeng nakahubad sa ilalim ng dutsa, ay tila naguunahang umahon lahat ng kanyang libido sa katawan. Kaya nang sandaling iyon ay hindi niya na napigilan ang sarili. Mabilis na hinubad ang saplot, saka mahinahong sinaluhan ito. Agad itong nagulat sa kanyang pagdating, pero wala nang dadaig pa sa pananabik niya. Niyakap agad nito at agad namang nagtulak ang babaeng kanina'y kumakanta. "Chris!" Gulat na tura na mapagsino siya nito. "Shh!" Pigil nito sa kanya ito hinalikan. Ramdam rin niya ang pananabik sa labi nito kahit nanunulak ang palad nito nang magbitaw ang kanyang mga labi. "Anong ginagawa mo rito?" May gigil na tanong nito sa kanya. Ngunit imbis na tugunin iyon ay muli niya itong siniin ng halik. Dahilan para hindi na rin pigilan pa iyon ni Melva. "I miss you so much." Di mapigilang bulong sa pag-ita ng bawat mapanuksong halik nito. Naging malikot na rin ang mga palad ni Chris na mas lalong nagpainit sa kanilang mga damdamin. Maging si Melva ay hindi na napigilan ng buso ng damdamin. Kay tagal inasam na sana ay muling makapiling ang lalaki at ngayong nasa kandungan na niya ay hindi niya napalalagpasin pa. Naging mapaghanap ang labing umaalipin sa kanyang labi. Nagsimula na ito magpadaos-os sa kanyang leeg. Napaligad siya sa sensasyong idinudulot noon sa kanyang kaibuturan. Tila kinukuryente siya sa labis na sensual na nararamdaman. Mas lalong nananabik si Chris nang marinig ang daing na kumakawala kay Melva. Tiningnan niya ang mukha nito pero nakapikit ang mga mata. Ang mga palad ay nakayakap sa kanya. Doon ay nagmulat si Melva. Nagtama ang kanilang mga mata. May pagtutol sa mga mata nito pero iba ang sinasabi ng katawan nito. Nagsimulang humaplos ang palad sa binti nito. Muling sumingap si Melva. Tila naguunahang bumulusok ang dugo papunta sa kanyang utak, lalo na mabatid ang pakay ni Chris. "Chris!" Tila nahihibang, naturan. "Yes babe." Nahihibang na ring tugon ni Chris. Muling nagtama ang paningin nila pero walang nagsalita. Hindi malaman ni Melva kung bakit hindi magawang tumutol dahil sa kaibuturan niya ay gusto rin niya ang ginagawa sa kanya ng lalaki. Nang walang pagtutol kay Melva ay ginawa na niya na ang pakay. Napakapit na mahigpit si Melva sa pader na kinasasandigan. Tikom ang bibig dahil ayaw niyang makagawa ng ingay, ngunit sa kabila ng pagpipigil ay umalagpos pa rin ang impit na ungol gawa ng kasiyahang nadarama sa piling ni Chris. Matapos noon ay pinatay ni Chris ang dutsa. Agad na hinablot ang tuwalyang nasa malapit. Binalot sa hubad ng katawan ni Melva. Saka muling kumuha ng isa upang tuyuin ang basang katawan nito. Walang nagawa si Melva kundi ang panuorin nito, ni hindi magawang ihakbang ang papaalis roon. Tila alipin siya sa labis na damdaming binubuhay ni Chris sa kanya. Nang matapos ni Chris na tuyuin ang sarili ay tumitig siya kay Melva. Muling nagtama ang kanilang mga mata. Hinalikang masuyo ang labi nito. Hanggang sa buhatin siya nito, walang pagtutol kay Melva at maingat siyang nilapag sa kama. Saka pumaibabaw rito. Nagtapat ang mukha nila, medyo nailang si Melva sa klase ng titig ni Chris. "Christian," paus na tinig. "I love you, Melva." Wika naman ito. Natahimik si Melva sa sinabing iyon ni Chris. Nagdiwang ang puso niya. "Sana tanggapin mo ko. Alam kong hindi ako ang lalaking pinapangarap mo. May mga pagkakamali akong pilit na inaayos. May mga bagay na pangit sa akin. Handa mo ba akong tanggapin sa kabila ng aking karamdaman?" Madamdaming tanong ni Chris. Kasabay ng pagpungay ng mga mata. Napatigil si Melva. Handa naman siyang tanggapin ito ng buong buo. Noong ibinigay ang sarili rito ay tanggap niya ito. Kahit sino at ano paman ito. Hindi lang siya makapagsalita agad dahil sa labis na galak at gulat na rin sa bilis ng mga pangyayari. Nang walang makuhang tugon si Chris ay bumangon na siya sa pagkaibabaw kay Melva. Saka umupo sa gilid ng kama. Nakita ni Melva na tila nalungkot ito at sinapon ng dalawang palad ang mukha nito. Tatayo na sana ito nang pigilan ito ng kanyang yakap mula sa likod nito. Yes, tatanggapin kita kahit sino ka pa. Aalagaan kita gaya ng pag-aalaga ng mama mo sa iyong papa. At magiging mabuting ina ako kina Dayan at Selo." Naiiyak na turan. Doon ay nakitang kinalas ni Chris ang pagkakayakap niya. Saka siya hinarap nito. "Salamat." Anito saka siya hinalika na maalab, dahilan para tangayin na sila sa rurok ng kaligayahan. Masiya silang nagyakap.
nang makitang malapit na palang mag-alas 4:30. Tiyak na pabalik na ang yaya niya at ang anak nila. Chris, Anya? Ungol nito na tila nakaidlip sa pagod at tiyak ay puyat na rin. Pabalik na sina Yaya at Selo. Bulong dito. Saan ba nagpunta? Anito na inaantok pa. May check-up lang ang anak natin. Hindi na ako pinasama ni Yaya at sinabing magpahinga na lamang ako. Anito saka natigilan sa huling sinabi. Kapwa sila natigilan nang maalala ang nangyari kanina madaling araw. Nasa iyo ba ang putol na tanong ni Chris saka nag-iwas ng tingin. Napansin naman iyon ni Melba saka tinungo ang kinaroroonan ng bag. Nilabas niya iyon at inilagay sa harap ni Chris. Ito ba? Anya saka binuksan iyon. Napatingin lang si Chris sa kanya habang blanko ang muka. Kapwa wala silang imik ng marinig sa ibaba ng bahay ang tinig ng kanyang yaya. Doon inataranta silang pareho. Buti na lamang at base na sila habang si Chris naman ay mabilis na tinungo ang banyo kung saan nito iniwan ang saplot nito. Hinintay niya makalabas si Chris at sabay na silang bumaba. Bit-bit na nito ang bag. Nakatingin lang sa kanilang matanda. Napansin ni Chris ang tila nagtatanong na titig na matanda sa kanya. Kaya agad siyang tumingin kay Melva na noon ay biglang umilap ang mata. Dahil doon, nabatid niyang nasabi na nito ang kalagayan niya kaya tila nahiya si Rito. Ang matanda ang unang bumasag ng katahimikan sa loob ng bahay. O iho, naririto ka pala. Kumusta mga magulang mo? Tanong na tila walang alam sa nangyayari upang basagin ang tensyon. Okay lang naman po sila manang. Kayo po? Naiilang na tanong. Okay lang naman, itong anak mo medyo kumukulit na. Anito upang maging komportable ito. Salamat po. Anya saka lumapit sa kuna. Napagod kanina. Panay ang iyak ng turukan ng injection kanina. Wika pa ng matanda habang nakatitig siya sa tulog na anak. Habang si Melva naman ay mabilis na niligpit ng ilang nakakalat na gamit. Dito na muna kayo at maghahanda muna ako ng hapunan natin. Iho, dito ka na kumain. Panyaya pa ng matanda. Ngumiti si Chris dito. Salamat manang pero hindi na po ako magtatagal. Tura nito. Nakitang tumingin sa kanya si Melba. Ganun ba? Mababang tinig ng matanda. Opo, salamat na lang po. Magalang pa ring tugon. O siya, mag-usap na muna kayo ni Melba at sa kusina na lang muna ako. Pagpapaalam nito. Lumapit sa kanya si Melba at tinunghayan din nito ang anak nila. Aalis ka na agad? Wika sa katahimikan. Tumitig siya kay Melva. Oo, bago pa ako makitang naririto sa bahay mo. Ayoko madami kayo ni Selo. Habang hawak ko ang bag na iyan, hindi mo alam kung saan ako dadalhin. Matigas na tura ni Chris. Ngunit sa mata ay bakas ang pangamba. Saan mo dadalhin yan? Tanong Rito. Muling tumitig si Chris kay Melva. Total handa naman siya nitong tanggapin anuman siya. Bakit pa siya magtatago kung alam na naman nito ang kanyang lihim? Diyan lang sa Valenzuela, my dad and his friends ventured with a cigar factory. Ipupunta ko lang ito then I will pick it up like a cigarette. It would be easier for us to use if in case. Anito ngunit hindi na nakatingin sa kanya mga mata. Kaya pala maayos ang pakete at pagkakayari nito. Maya-maya yumukod si Chris at hinalikan ang natutulog na anak. Saka humarap kay Melva. Sa kabila ng pilit ng ngiti nito'y naaninag ni Melva ang pait noon. I'm so sorry for dragging you from this mess. Pagkatapos nito babalikan ko kayo. Anya saka hinuwakan ng baba ni Melva saka masuyong hinalikan. Nang bitawan siya ni Chris ay hindi niya muling maiwasang maiyak. Ngunit agad na pinahid ang luha. Nakitang naglalakad ito patungo sa kinaroroonan ng bag. Nang damputin nito iyon ay muling tumingin ito sa kanya. Ngumiti ng tipid saka muling naglakad. Nakatalikod na ito at malapit sa pintuan. Mag-iingat ka. Salitang nanulas sa mga labi. Doon ay napatigil si Chris sa paghakbang saka lumingon sa kanya. Masakit mang iwan na mag-ina niya pero kailangan niyang gawin para hindi madamay ang mga ito. Lalo pa ngayon at mukhang galit ang kanyang katransaksyon. Salamat, Anya saka tuluyang umalis. Mga 15 minutos pa lamang na nakakaalis si Chris nang biglang humimpil ang 2 patrol car sa harap ng bahay nila. Bigla siyang kinabahan. Maging ang kanyang yaya na naghahanda sa mesa ay napapitlag na marinig ang sunod-sunod na doorbell. Ako na yaya, pigil dito. Agad na pinagbuksan ng ilang kasamahan. Oh, anong atin at mukhang napasugod kayo rito? Tanong sa mga ito. Tumitig sa kanya si Sanchez. Wala ka ba talagang alam, Melva? O nagmamaang-maangan ka? Tahasang tura nito. Anong ibig?
Putol na wika. Alam mo bang sunog ang lahat ng lakad namin? At iya kong ikaw ang bigay ng tip kay Arsenio. Galit na tura ni Sanchez na pumasok na sa bahay niya. Ano? Anong kinalaman ko riyan? Hindi ko nga alam ang lakad niyo. At bakit mo pinapasok ang bahay ko? Giit, nihila rito. Kaya once na humakbang kayo papasok dyan, magdedemanda ako. Giit sa mga ito. Walang dalang search warrant ang mga ito upang halugugin ang bahay nila. Bumalik si Sanchez at nakipagsukatan ng titig sa kanya. Kung wala kang tinatago, Melva, hayaan mo kami maghalughog. Ano rito? May search warrant ka ba? Hirit niya. Wala pero hayaan mo kami. Anito? Tumingin siya sa mga kabaro at lalong napakuyom siya na kamao nang makita ang kaibigan na si Leia. Ano to? Tanong sa kaibigan na pumasok na si Sargento Sanchez sa bahay nila. Sorry Melva, hindi na kita nasabihan. Hinawakan nila ang cellphone ko dahil baka daw ako ang nagsabi sa'yo. Anito sa kanya? Wala siyang nagawa kundi hinayaan ng mga ito na maghalughog. Umakyat rin siya sa silid ng umakyat ang mga ito. Lumingon sa kanya si Sanchez na makitang magulo ang kama. Sorry, natulog kasi kami dyan ng anak ko kanina bago nagpunta sa klinika. Hindi ko na naayos. Tura niya at nang wala namang makita mga ito ay lumabas na rin ang mga ito. Tapos na ba kayo? Tanong sa mga ito. Maaaring wala kaming nakita pero batid naming may alam ka sa nangyari. Wika nito. Ngumiti siya. Saka lumapit sa drawer na kinaroroonan ng service arm niya at tsapan niya na nasa gilid lamang ng pintuan nila. Ganun po ba? Suspect ba ako sa lagay na yan? Pulis din ako pero since nilabag nyo rin ang karapatan ko bilang isang alagad ng batas at tao, ayokong mapasama sa isang samahang dapat ay nagpapatupad ng batas. Heto, anya sabay lagay sa palad ni Sargento Sanchez ng baril at tsapan niya. Lahat sila'y napatingin sa kanya. Sila'y nanlaki ang mga mata nito. Ang mga kriminal ay may karapatang manahimik at kumuha ng abogado pero ako, hindi ako kriminal. Pero nilabag niyo karapatan ko, sorry. Pero ayokong sumama sa inyong grupo. Tahasang turan rito. Sumaludo sa sarhento, saka sinara ang pintuan. Maluwag sa dibdib na iiwan ng propesyon na iyon. Kaya lamang siya nagpupursigi na maging alagad ng batas idahil sa mga magulang at sa loob ng 8 taon ay nagawa na niyang bigyan ng hustisya mga ito. Nabawi ang dapat ay sa magulang at sa pagkakataong iyon ay handa na siyang pamahalaan ng negosyong naging mitsa ng buhay ng mga magulang. Kamay ang dumantay sa kanyang balikat. Ang yaya niya ito habang nakatulog na sa balikat nito ang kanyang anak. Ngumiti ito. Baka nabibigla ka lang anak. Wika nito. Umiling siya. Kahit hindi ko ito plano pero sa ginawa nilang ito, siguro sa akin alam kong guilty ako pero yung ginawa nilang paglusob dito na walang dalang sapat na papeles ay hindi makatao sa akin. Lalo pat kabaro nila ako. Katwiran dito. Nakitang nalungkot din ang mukha nito. Panahon na rin siguro upang pamahalaan ko ang negosyo nila mama at papa. Turan dito dahilan upang mapatitig ito sa kanya. Sure ka ba dyan anak? May tuwang wika nito. Ngumiti siya na maluwag. Opo, naisip ko rin na kapag hindi ko ito itinuloy, parang mawawalang silbi ang pagsasakripisyo nila mama at papa. Mapait ng ngiti. Noong nabawi sa mga kasosyo na magulang ang negosyo nila at nagawang ipakulong ang mga ito, ay natakot siyang pamahalaan iyon dahil doon ay namatay ang mga magulang niya. Tama iyang gagawin mo anak. Tiyak akong matutuwa ang mga magulang mo kapag nagawa mo maitayong muli ang kanilang pinagpaguran. Sang-ayon naman ito. Sana nga po. Anya sa kakinuha ng anak dito para hindi na ito mangalay at inilagay sa kuna ang anak niya. Ay naku, dali na at malamig na itong niluto ko. Anito na maalala ang hapon ng inihanda. Matapos dalhin ni Chris ang kontrabando sa planta nila ay doon na niya hinayaang upang trabahuhin ang ilang piling trabahador ng planta. Matapos noon ay dumiretso na siya ng uwi dahil walang sasakyan ay sa bus stop upang mag-abang na masasakyan pa uwi ng probinsya nila. Habang naroon hindi niya maiwasang magpalingon-lingon hanggang sa makitang tila may isang lalaking kanina pa nakasubaybay sa kanya. Shit! Turan sa sarili, mukhang hindi niya alam kung sinong kalaban niya. Nang maya-maya ay may lumapit na babae dito ay napabuntong hininga siya. Paranoid lang pala siya. Buti na lamang at meron ng bus at agad na sumampa at nang makitang hindi sumunod ang lalaking napansin kanina ay doon na siya nakahinga na maluwag. Dahil malayo-layo ang biyahe ay umidlip na muna siya. Hanggang sa tumunog ang cellphone kasunod nang mamatay ito gawa siguro ng nadrain ang battery nito. Muling umidlip
hanggang sa tuluyang makarating sa kanilang paroroonan. Pagkababa ay naroroon si Mang Domeng, ang driver ng kanilang magulang upang sunduin siya. Nag-aalalang mukha ng ina ang sumalubong sa kanya. Ano bang nangyari sa iyong bata ka? Bakit mo naman iniwan ang sasakyan mo sa Pampanga? At ano namang ginawa mo doon? Tanong ng ina niya. Sa tabi nito ay ang kanyang anak. Tumitig siya rito. Agad na nagyuko ng tingnan siya nito na tila nag-uusig. Normal na itong tingnan. Gawa ng prosthetics arms and feet nito. Dad, tinig ng anak niya. Ay, oo nga pala anak, tingnan mo. May awards itong anak mo sa school. Dapat naroroon tayo para suportahan siya. Masayang wika ng ina. Nagtaas siya ng mukha. Sabay ngiti sa anak na nakayuko pa rin. Sige anak, pupunta kami. Aniya. Doon ay nagtaas ito ng tingin. Nagtapat ang mata nila at nasa mata ng anak ang pananabik na marinig ang salitang sinabi. 13 years ang nasayang at hindi man lang nakita kung paano ito lumaki. Hanggang sa nakitang naluluha na ang anak at hindi makapaniwalang tinawag siya nitong anak. Daddy, ulit nito. Doon na siyang ngumiti. Niyakap niya ang anak at hinalikan sa noo. Sorry ha, naduwag si daddy eh. Hinging pasensya niya rito. Okay lang daddy, iyak ng anak habang yakap ito. Tila gumaan ang pakiramdam sa sinabing iyon ng anak kahit papano ay naayos na rin niya ang relasyon nila mag-ama. Ang isusundaman niyang ayusin ay ang relasyon niya kay Melva. Ngunit bago iyon ayusin ay gusto niya munang ayusin ang sarili bago muling magpakita dito. Matapos ng isang buwan na pakikipag-catch up sa anak ay lubusan na kilala ito. Palangiti at positibo ang pananaw sa kabila ng kapansanan nito. Matalino at mabait, hindi niya maiwasang maalala ang dating asawa. Napakabilis na panahong naging asawa ito. Pero dahil dito ay namulat siya. Nagising sa kanyang masamang gawain. Daddy, parang gusto kong dalawin si Mami. Tura ng anak. Sure, ani habang pasakay ng sasakyan niya. Galing sila sa isang movie date. Naglambing kasi ito kaya total, gusto rin naman niya ang movie na gustong panoorin ay sinamahan na niya ito. Mabilis na tinahak ang sementeryong kinalalagakan nito. Napabuntong hininga pa siya nang papasok siya roon. Matagal na siyang hindi nakakadalaw rito. Gawa ng hindi pa niya kayang harapin ito. Sinisi niya kanyang sarili sa pagkawala nito. Daddy? Untag ng anak. Are you alright? Tanong nito sa kanya na may parada ang kanilang sasakyan. Yeah, anya rito. Mabilis na inalalay ng anak pababa ng sasakyan. Medyo nahihirapan pa ito ngunit sabi naman ng doktor nito ay makakasanayan na rin ito. Na makalapit sila sa puntod ni Diana ay agad siyang sumambit ng dasal. Saka nagpaalam na rin ito na itutuloy na niya ang buhay niya at hindiling na sana mapatawad siya nito dahil magmamahal na siya ng iba. Daddy, tinig ng anak. Yes, wala ka bang balak mag-asawang muli? Bata ka pa naman. Ani ng anak. Tila ba iyon ang hudyat na hinihintay? Ngumiti lamang siya sa anak bilang tugon. Plano na rin niyang sabihin dito ang pagkakaroon nito ng kapatid. Hindi ka ba magagalit kung magkakaroon ako ng asawa? Tumingin sa kanya ito sa kamatamis na ngumiti. Bakit naman ako magagalit? Gusto ko nga pa magkaroon ng kapatid. Nakakaingit nga yung ibang kaibigan at kaklase ko. Wika nito. Siguro panahon na rin para ipakilala ang mag-ina niya sa anak. Dalaga na ito at nakakaintindi na siya. Matapos nila masindihan ang ilang kandila roon at inayos konti ang musileo, ay nagpaalam na sila rito at umuwi na. Paalam Diana, ang mga alaala natin ay mananatili na lamang na parte ng aking nakaraan. Masakit man iyon ngunit masaya ako. Kahit sa sandaling iyon ay nagawa kitang mahalin ng tapat. Siguro nga pagkakamali ang lahat pero salamat at binigay mo sa akin si Diane upang makabawi sa iyo. Ang huling bulong sa sarili sa muling nilisan ng lugar na iyon. Samantala naging abala naman si Melba na ipagpatuloy ang textile company na pinundar ng magulang. Hindi pa rin niya maiwasang mag-alala kay Chris. Halos isang buwan siyang walang balita rito matapos ang huling pagkikita nila. O anak, mukhang pagod na pagod ka na. Magpahinga ka na muna kaya. Puna nangyayan niya. Hindi naman siya pagod pero lately napapansin niyang medyo nangangayayat siya sa kabila ng pagiging matako niya. Alam kong mahirap ang ginagawa mo ngayon anak pero huwag mo sana pabayaan ang sarili mo. Ang trabaho naririyan lang iyan pero kapag nagkasakit ka, lahat apektado. Dagdag na sermon na kanyang yaya. Masyado nga siguro siyang naging subsob kaya napabayaan na niya ang sarili. Kailangan niya kasing ibangon ang kumpanya nila.
bago tuluyang mabaon sa utang. Nang ibigay iyon ng mag-asawang kasosyo na magulang ay kritikal ng kalagayan. Ngayon, nagbawas na ng mga tauhan, hindi kagaya noong magulang na niya ang mamahala noon. Gusto niyang ibalik ang dating sigla ng kanilang negosyo. Ilang disenyo ang kanyang ginamay at ilang klase ng tela ang kanyang sinuri upang mas malaman pa ang bawat anggulo ng negosyo para mas madaling i-eksplika sa mga customer ang kanilang produkto. Magpahinga ka na muna anak. Muling paalala ng yaya niya. Hindi na siya nagpasaway pa at sinunod na lamang ito. Mukhang babagsak na rin kasi ang katawan niya. Tumaas na siya sa kanyang silid upang magpahinga. 2:00 pa lamang ito ng hapon at tulog rin ang anak niya. Pagkabagsak ng katawan sa kamay agad na nakatulog. Nang matapos maayos ni Chris ang bahay na binili sa Manila ay agad na tinahakanda patungo sa mag-iina niya. Halos 1 buwan na niya ring hindi nakikita mga ito. Napagpasyahan niyang sa Manila mamalagi dahil nakapasok siya sa St. Joseph Hospital ng trabaho. Mas mainam na iyon para makasama ang kanyang mag-iina. Sa susunod na luwas niya na Manila, dadalhin niya na ang kanyang mga magulang at si Diane upang makilala ang mga ito. Si Manang ang nagbukas sa kanya. Nang makarating sa bahay ni Melva, "O iho, mabuti naman nakadalaw ka." Masiyang bungad nito. "Pasok ka." "Nakutulog ang mag-ina mo." Anito, agad siyang napatingin sa rilong pambisig. Pasado 2:00 iyon ng hapon. "Ganun po ba?" "Aniya?" "Oo, si Selo nasa kuna, si Melba nasa silid. Puntahan mo na lang sa itaas." Anito. Sinunod ang sinabi nito ngunit bago siya pumanik sa hagdan ay dinaanan na muna niya ang anak. Nakitang mahimbing ito. Agad siyang napangiti. Hindi nga may pagkakailang sa iyo siya nagmana. Magkawangis kayo habang lumalaki siya. Tinig ni Manang. Lumingon siya rito at ngumiti. Sa di kalayo ang mesa ay nakita ang ilang nagkalat na ritaso ng tela at ilang sketchpad at lapis. Napansin niyang nakatingin din pala ito sa kanyang tinitingnan. Nag-resign na si Melva sa pagiging pulis niya at pinasyang buhayin ang negosyo ng magulang niya. Wika nito bilang tugon sa mga katanungan sa kanyang isipan. Tumangutango siya. Natuwa siya dahil malayo na ito sa panganib na dulot ang trabaho nito. Ngunit agad na napalis iyon sa sumunod na narinig buhat sa matanda. Matapos kakasing umalis noon, nagpunta rito ang kasamahan niya at hinalughog ang bahay sa pag-aakalang siyang dahilan kung bakit nasunog ang kanilang operasyon. Tura nito na nagpalingon sa kanya. Napalunok siya dahil nagigilty siya. Tiyak siyang nagawa iyon ni Melva dahil sa kanya. Doon ay napasipat siya sa itaas saka nagpaalam sa matanda. Pagpasok sa silid ni Melva ay nakitang mahimbing itong natutulog sa kama nito. Lumapit siya at umupo sa malapit sa kanyang ulunan sa kahinawi ang buhok nito. Naramdaman ni Melva ang tila kamay na humawi sa kanyang buhok. Malapit na siyang mahila ng antok ng pilit na minulat ang mata at nakita ang mukha ng lalaking ninanais makita. Nakatunghay sa kanya. "Chris?" Usal niya, akala niya nananaginip siya. "Please, don't leave me." Aniya pa nang tila tatayo ang lalaki. Nabigla si Chris nang bigla siyang hilahin ni Melva nang aayusin sana nito ang pagupo. Dahilan upang mapadapa siya sa ibabaw nito. Hindi niya alam kung nagdideliryo ba si Melva sa sandaling iyon dahil hindi pa siya nakakabawi. Sa pagkakahila nito ay sinibasib naman siya nito ng halik. Nananabik ang mga labi nito. "Please don't leave me." Paulit-ulit na usal sa pagitan ng halik nito. Muli po, sabay-sabay po nating abangan ang susunod na kabanata. Maraming salamat po.